Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Ginoong Jonathan H. Gonzales at ngayong araw ay aking ipaparinig sa inyo ang aking ginawang sanaysay patungkol sa mga katanungang ibinigay. Unang katanungan, bakit mahalaga ang pragmatics sa epektibong komunikasyon? Bago ako formal na ilahad ang aking sanaysay, ay tukuyin muna natin ano nga ba ang pragmatics at bakit mahalaga ito para maging epektibo ang ating pakikipagkomunikasyon. Ang pragmatics o pragmatika ay isang bahagi ng linguistika na nag-aaral ng mga paraan kung paano nakapag-aambag ang konteksto sa pagbibigay ng kahulugan sa wika o salita. Sa madaling salita, ang pragmatics ay isang mahalagang sangay ng linguistika na nag-aaral kung paano ang konteksto o sitwasyon ay nakakaapekto sa kahulugan ng mga mensahe. At pagdating naman sa epektibong komunikasyon, ang pag-unawa sa pragmatics ay mahalaga sapagkat ito ay nagbibigay daan sa mga tao na makakuha ng mas malalim na kahulugan mula sa mga pahayag. Halimbawa, ang isang simpleng tanong tulad ng mayroon ba kayang tubig na walang yelo? Ay hindi lamang nangangahulugang pagtatanong. Kung hindi, maaari ring ipahiwatig ang pangangailangan o kagustuhan ng nagtanong. Sa pamamagitan ng pragmatics ay nauunawaan natin ang mga pahiwatig at intensyon sa likod ng salita. Sa kakayahang ito ay nagpapalawak sa ating kakayahan na makipag-ugnayan ng mas epektibo dahil ito ay tumutulong upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Sa mga sitwasyong sosyal at profesional, ang kaalaman sa pragmatics ay nagiging susi upang mapanatili ang maayos na relasyon at komunikasyon. Ang pag-aaral at aplikasyon ng pragmatics sa epektibong komunikasyon ay hindi lamang nakakatulong sa pagpapabuti ng ating kasanayan sa wika, kundi pati na rin sa pagbuo ng mas matibay na ugnayan. Ang pagkilala at pag-intindi sa konteksto ng pahayag ay mahalaga upang maging epektibo tayong tagapagsalita at tagapakinig. Sa ganitong paraan, maiiwasan natin ang hindi pagkakaintindihan at mapapalalim pa ang ating komunikasyon. Dumako naman tayo ngayon sa ikalawang katanungan. Ano ang epekto ng di-verbal na komunikasyon sa pragmatikong kahulugan ng isang usapan? Ano nga ba ang di-verbal na komunikasyon? Ang komunikasyong di-verbal ay pagpapalitan ng mensahe o pakikipagtalastasan na ang daluyan ay hindi lamang sa paraan ng sinasalitang tunog, kundi kasama ang kilos ng katawan at ang tinig na inaangkop sa mensahe. Ito ay proseso ng pagpapahayag o pagtanggap ng mensahe ng hindi gumagamit ng salita o wika. Maaaring ipahayag gamit ang mga kilos, ekspresyon ng mukha, galaw ng katawan at iba pang paraan ng komunikasyon maliban sa wika. Ang di-verbal na komunikasyon ay isang mahalagang aspeto ng interaksyong tao na hindi lamang nagsisilbing pantulong sa verbal na mensahe kundi nagdadala rin ng sariling kahulugan. Sa konteksto ng pragmatikong kahulugan ng isang usapan, ang di-verbal o ang mga di-verbal na pahayag tulad ng tono, ekspresyon ng mukha at galaw ng katawan ay may kakayahang magbukas o magsara ng mga interpretasyon. Halimbawa, ang isang simpleng pagtaas ng kilay ay maaaring magpahiwatig ng pagdududa o pagsang-ayon depende sa konteksto na ginamit. Ang ganitong uri ng komunikasyon ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng sitwasyonal na impormasyon sa pagpapakahulugan. Ang epekto nito sa pragmatika ay nagiging mas komplikado kapag isinaalang-alang ang iba't ibang kultura. Ang pagkakaiba sa interpretasyon ay maaaring humantong sa hindi pagkakaintindihan. Halimbawa o isa pang halimbawa, ang pagtitig bilang tanda ng tiwala sa ilang kultura ay maaaring nabastos sa iba. Maari namang sa iba ay hindi. Kaya't mahalaga ang pagbibigay pansin hindi lamang sa sinasalitang wika, kundi pati na rin sa mga di-verbal na elemento
upang makamit ang mas epektibong komunikasyon at maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Bago ko formal na tatapusin ang aking pagsasalaysay, ay maiiwan muna akong importanteng pahayag. Ang epektibong komunikasyon ay hindi lang pasalita o verbal. Mahalaga rin ang mga signal o kilos na di-verbal. Yun lamang po at naway may naintindihan kayo sa aking ginawang pagsasalaysay. Maraming salamat.